Magandang araw sa inyong lahat guys. Listen na lalong-lalo na sa ating mga followers, sa ating mga viewers, sa ating subscribers dito sa ating channel YouTube Kalyo Kasabong TV. Magbigay naman ako o kunting tips sa pulpuriba sa inyong mga baguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga o sa pag-alag ko sa ating mga alagang mga manok. Ito siya, ipakilala ko sa inyo. Ito siya ang anak yung kulay gold po nga babae, tapos ang ama niya yung Boston Sweater na 2 times winner bandit ng bakbakan. Ito siya, anak. Kailangan ang ama nito dilaw ang paa. Pagkatapos ang ina nito na gold, dilaw din ang paa. Kailang lumalabas siya, pinalis ko yung lalaki ko nga Boston Sweater dito sa kulay gold na babae, lumalabas ang puting paa nga nakuha naman ang kulay sa ama. Ito siya. Dito pala sa mga maibigay kong tips sa inyo pala mga baguhan, sa mga alaga nating sisiw tulad nito kalaki pa lang, kapag hindi ito natin mapabayaan sa pagbigay natin ng sapat na pagkain saka vitamins sa pang-araw-araw nilang pangailangan, ang bilis lang itong masiglakihan at saka hindi sila sakitin, malayo silang dapuan sa mga sakit-sakit kahit anong klase na ng bakterya kapag healthy ang ating mga alagang sisiw. Iyan ang totoo dito sa pagpalahi ko ng manok sa aking natutunan na kailangan ang ating mga alagang manok healthy na maglaki kasi malayo sila sa mga sakit-sakit. Kapag ang isa kaalaga nating sisiw kapag hindi healthy, iyan ang mabilis, madaling madapuan ng sakit-sakit, madaling kapitan ng bakterya. Yan ang sikreto dito sa pag-alaga ng manok. Tulad dito, hindi pa ito nagkaroong sipon. Ngayon kung hindi ito magkaroong sipon hanggang pag abot niya ng 6 months, mag-stag na ito hanggang sa pag abot na niya ng 1 taon, mahigit 1 taon, iyan na ang pinakamaganda na gawin natin na pang personal na panglaro kasi matibay, mataas ang resistensya. Iyan ang sekreto dito kung gusto mong magkamano ka ng alagaan mo nga panglaro na matibay, kailangan piliin mo ang hindi nagkaroong sipon, healthy naglaki mula pagka liol niya hanggang pag-istag niya, hanggang pag-abot ng 1 taon niya, mahigit hanggang bumulang siya, tuloy-tuloy na yan na hindi sakitin. Hindi katulad ng alaga natin na sisiw, katulad nito kalaki, kung maglaki ito nga sakitin, halimbawa lang, kasi ito hindi man to sakitin. Kung nagkasakit ito, lalo na kung makaranas na ng malubhang sakit hanggang maglaki siya, hanggang mag-istag, hanggang pagtanda na yan, kahit abutin pa yan ng 2 taon, talagang babalik lang din, maramdaman lang din niya ang kanyang naramdaman sakit kasi nasa loob na yan, hindi na malis-alis. Kapag nandito na sa loob sa isa ka manok, magkaroon na yan ng infeksyon, halimbawa nagkasipon, ang baga yan, naka-infeksyon na, liliit na yan, hindi na yan buo, kaya doon na mahina ang resistensya yan, kahit pagulangin nyo pa yan. Hindi tulad na maglaking healthy na buo ang lamang loob niyan, walang bawas ang baga niyan, talagang buo ang resistensya niyan, walang bawas ang kataas ng resistensya. Okay, haba ang resistensya sa panahon kapag buo ang lamang loob niyan. Kasi ang nagkasakit-sakit, kasi alam niyo ba bakit nasabi ko nga lamang loob, ang nagkasakit kasi sipon, ang tinatamaan yan hindi naman sa ibang parte, sa ibang part sa katawan sa mga palit, ang baga man yan.
iyan man ang kung panay natin sinusubo ang gamot, palit ulit siyang nagkasakit, ang baga man yan. Bakit nasabi ko sa inyo? Na-try ko na kasi yan, pinabuksan ko mismo ang aking alagang manok na ano na nga yun, mga isang taon higit na. Kasi pabalik-balik lang ang isik halak, ang sipon niya. Nung pinabuksan ko, doon ko na nalaman na ang baga niya, doon na ang diferensya, namumutik na ang kabila niyang baga. Yan ang totoo. Kaya kabisado ko yan, bago ko yan kinukontent, isishare sa inyo na mga baguhan na pinagdaanan ko na yan. Hindi ako gumagawa ng content video, kwento-kwento lang na ang sipon, ang baga at kinamatamaan yan. Hindi ko ginagawa lang yan, kung hindi alam ko talaga yan, pinabuksan ko ang isa kamanok ko dati. Kaya doon ko nalaman, kasi ako nakapag-seminar ako mismo sa pag-alaga ng manok, sa mga proseso, sa pagpalahi, pagparis-paris ng babae lalaki, kung anong palabasin na kulay sa mga paa o sa kulay sa balahibo. Kabisado ko na yan, pati sa sakit-sakit na seminaran ko yan. Kaya sa totoo lang, maniwala kayo sa hindi sa akin, kayong mabaguhan pa lang, sa seminar namin dati, iwan ko lang ngayon sa mga baguhan ng seminar kung anong natutunan nila. Ang natutunan ko dati, kapag malala na ang sakit sa isa kaalagang manok, hindi na yan, ditsagaan pa na alagaan, ipagpatuloy, inaalis na yan. Yan ang totoo, tinuturo yan sa amin. At saka natutunan ko rin yan, kaya tinuturo sa akin, napagdaanan ko na rin yan noong nagpapalahi talaga ako ng manok. Kaya doon ko na gagamit ang aking kaalaman sa aking pagseminar tungkol sa kaalaman sa pag-alaga ng manok, na nagpapalahi na ako. Kaya madali ko na lang gagamutin kung anong sakit sa aking manok, madali kong gagamutin kasi alam ko na, dahil napag-aralan ko naman yan kung anong mga klaseng sakit, ano ang dapat igamot, tinuturo yan. Kaya ibinahagi ko sa inyong mga baguhan pa lang para nga hindi masasayang ang inyong mga alagang mga sisiw, maglaking healthy, maglaking hindi sakitin, malakas ang pangatawan, mabilis masiglakihan, at saka hindi kayo malulugi sa ginagastos nyo sa pambili, sa kamahal ngayon ng bilihin ng pinsa, sa vitamins. Kapag healthy, malusog ang pangatawan sa inyong mga alagang sisiw, kasi pagdating ng mga 7 months yan, sigurado na yan, pag harvest nyo, mag-harvest na din kayo, makapira na kayo. Yan ang totoo dito sa pag-alagang manok. Hindi kayo lugi sa ginagastos nyo. Kapag palakihin nyo, masakto sa alaga, malusog ang pangatawan sa inyong mga alagang mga sisiw. Yan lang, bukas uli, ibang topic ipapaliwanag ko sa inyo. Sa hindi pa pala naka-subscribe sa aking channel, sa aking YouTube, Kaliyaw Kasabong TV, pakisubscribe naman para nga updated kayo, mapanood nyo palagi ang gagawin content video, ang ginagawa kong mga content video, mapanood nyo palagi araw-araw. Dito, mayroon talaga kayong kunti matutunan sa akin dahil tinuturo ko dito ang totoo lang na aking pinagdaanan tungkol sa kaalaman sa pag-alaga ng manok. Yan lang, maraming salamat ulit. Panood. Bye-bye.